Morning everyone. Good morning, Father. Yan, kumusta po? Nakapag-swimming na ba ang lahat? Hindi ba kayo naiinitan, di ba? Oo, ilang long weekend na. Andi dito pa rin tayo. Yung pamilya ko yata hindi naiinitan, hindi nagyayaya mag-beach. Samantalang yung iba nakapag-story na ng off to Boracay. Sana all. Yung iba, off to La Union, off to Zambales. Yung pamilya ko, off Lotion. Pa hindi lang lamukin. But if you're traveling, sino yung travel buddy na gusto mong makasama? Father, yung madaldal. Yung papunta kami ng Baguio from Makati, nasa La Union na hindi pa rin tapos magsalita. Non-stop. At least hindi makakatulog yung driver, safe tayo. Father, yung magaling magluto, nakakapag-magic kahit walang dalang ingredients. Yung sinigang kanina, pinirito na nung gabi. Sabi namin, ubusin na kasi baka maging juice na yan. Kaka-recycle. O yung fashionista, di ba? Yung iba yung OOTD. Bago umalis, iba yung suot. Pagdating sa NLEX, magpapalit. Bago makarating sa beach, naka two-piece na sa loob ng kotse. O kaya yung magaling mag-skincare, SPF 500. Nalagpasan na yung lahat. Kung yung travel buddy kaya na makakasama nyo ay yung in-entrust sa inyo ni Jesus mismo, okay lang ba yon? Sino yon? Holy Spirit. Naku, Father, ready naman ako to have the Holy Spirit as travel buddy, pero wag muna ngayon. Gusto nyo bang sumama na ngayon? O wag kayong tumawa, hindi nga kayo sure kung gusto niyang samahan kayo eh. Kasi Father, mag-a-apostolate pa ako, nag-aalaga ako ng mga apo. Tsaka Father, kakapromote ko lang sa work, mag-aasawa pa ako. But in today's gospel, it talks about the promise of the Holy Spirit. Jesus promised that if we love Him and keep the commandments, He will ask the Father to send us another advocate. And in today's terms, the enabler. Bakit enabler? May mga kilala ba kayong enabler? Pag-usapan natin later. The Holy Spirit we are talking about here is like Jesus Christ, who is the first advocate, guides us and stands by us. Christ never abandons us. He said that He will never leave us orphans. And it is through the suffering and death of Christ that we are given this gift. The gift of the Spirit enables us, unleashes the power in us, and confirms the gift of salvation. So the great enabler is the Holy Spirit. Pero hindi naman kakaya ng mga kaibigan nyo na bubulungan kayo na yung mga in-add to cart mo, i-check out mo na. Diba, give yan to yourself. And that's not the kind of enabling that we know. Actually, what Jesus reminded us today is about His call to follow His commandments of love. Wow, commandments of love. Bakit? Ilan ba yung 10 commandments? Nag-isip yung iba. 10, kaya nga po 10 di ba? So if you love me, you will keep my commandments. Jesus Himself repeats the word love 5 times in our gospel. 1 in the beginning and 4 towards the end. Nabilang ni Father yon. Kayo ba? Naisip niyo ba yon? And the whole summary of the Gospels combined, the whole life of Jesus is about love. So we become what we love, and who we love shapes what we become. Santo po ang nagsabi nito, Saint Clare of Assisi. Hindi ko po inimbento. Kaya kung ano ang mahal mo, nagiging kamukha mo na rin. Di ba yung mag-asawa, nasan yung mag-asawa dito kasi magde-date mamaya? Di ba? Nagiging magkamukha na. Kaya sabi ni Mami, swerte ka naman sa akin, Daddy, kasi muse ako ng klase namin ng grade school. Wow, kaya pala maganda si Mami. Sabi ni Daddy, swerte ka rin naman sa akin ha. Sergeant at arms ako nun. So we do not talk about the looks. Pero paano kung yung mahal mo ay pera? So ikaw ay mukhang mayaman. Masyado kayong mag-judge sa mga tao. Paano kung ang mahal mo ay yung iyong mga pets, mga hayop, mukha kang fair parents po. Do not judge others. Grabe kayo. Pero kung kamukha nyo ang mahal ninyo, kung mahal nyo ang Diyos, kamukha ba ninyo ang Diyos? When people come to our community, this small church, they would say, I want to join.
Asan first-timers? O yan, may ministry tayo. Meron kayong mamayang loot bag kay Brother John. May cash yun. Di ba? We invite people to come over, pero they will come because they feel na gusto ko yung nararamdaman ninyo pag nandun kayo. Kaya sasama ako. At dahil kay Jesus, nakikilala natin yung klase ng pagmamahal meron ng Diyos. Tayo ay tinawag upang tumugon sa pag-ibig na yon sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya sa paggawa nito, tayo ay nakatitiyak na si Kristo ay kasama natin. And if we have Jesus, we have God the Father, we have the Holy Spirit. So we look back in our lives to the times when we are called to give in love, to give ourselves in love, not counting the cost, but knowing that we are doing it for the sake of others. In Acts of the Apostles, the life of the early church flourishes through the power of the Holy Spirit. And the apostles conferred the gifts of the Holy Spirit by laying hands on them. Ito rin po yung foundation ng ating sacraments. Remember in our baptism, the priest says, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The same with confirmation. And while today the psalm gives us the sense of what the Spirit is doing, it gives us hope. And the whole creation will cry out to God with joy. Jesus' presence within us through the Holy Spirit give us the strength and determination to live, to love as He loved us. And today, second Sunday of the month, we celebrate what? Mother's Day. Ayan, kanina nga may bumabati sa akin sa parokya eh. Akala ko kasama ko doon sa Happy Mother's Day po. Yan, kasi mothers are the best example of love. If they're not the best example of love, I don't know what is. And syempre, our foremost example of motherhood is Mary. Because in the Calvary, she stayed up to the death of Jesus. But Jesus, before dying, remember this mother, sabi niya, who's gonna take care of my mom? Mommy, sorry, I have to leave. So he entrusted his mother to Saint John the Apostle, representing all of us. So imagine Jesus entrusting his foremost, his love to us. Ako po, I have so many encounters of mothers who are living testimony to this kind of love. Mary's love. In spite of the cross, they continued to love. The mothers all here sacrificed their career, their MAs, MBAs to take care of the house, to keep it together. The mothers whose children are, a little naughty and noisy during worship, don't worry, we love them. We'd rather hear them crying and shouting than they are silent because of sickness. Those mothers who feel they're not valued so much, not loved so much, not noticed. But we have our God who notices everything that you do. Those little things, those sighs, those cries, habang naghihiwa kunyari ng sibuyas pero umiiyak. God hears that. I was a new priest. Meron po kaming empleyado na nakiusap na, Father, pwede mo bang i-bless yung patay sa bahay namin? Kasi yung kuya po niya, basketball player, suddenly died during the game. He stopped and bumagsak, and that's it. Sabi niya, hirap na hirap kaming sabihan si mama na wala na si kuya. Until parating na yung katawan, sabi namin, ma, wala na si kuya. Sabi niya, ano kayang nangyari? Pero gano'n naman talaga may mauuna. At nung dumating yung labi, people were there also comforting her. And then sabi niya, paano na kaya yung kuya ninyo? Sino na ang mag-aalaga? Wala na. Even up to death, ang concern ng nanay, sino mag-aalaga sa anak niya? So that night, she went to her room sabing, wala na yung anak niya, walang mag-aalaga. But the same night, the mother died. Sabi ng staff namin, grabe si mama. Hanggang kamatayan, ayaw niyang iwan yung anak niya. Kaya sumama kasi walang mag-aalaga.
Sabi ko noon, that is a mother's love. A mother's love is different. It transcends even the most painful feeling in the world and conquers even death. A mother's love goes far beyond our concept of life and love. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kaibigan kong babae, lalo na yung nanay niya, you have a very special place in heaven. Kasi malambot ang puso ng Diyos sa inyo dahil sa sakripisyo ninyo. And that is true. Because you give out love, you need to receive love. Hinga. Can you look at the person beside you? Ayan, mukha ba yung mahal o mukhang mahal na mahalin? O mukha ba yan na only a mother could love? Hindi naman ganun, biro lang po. We are all special. Mahal tayo ng Diyos. So remember that God performs tremendous acts, healing the sick, casting out demons, and even raising Jesus from the dead. And the main motive was love. Is love. God also speaks to us in scriptures because He loves us and will send the Holy Spirit because of that same love. So may we all be confident in God's love. We thank the Lord Jesus for the gift of the Holy Spirit and the gift of His mother. Siguro siya yung una magsasabi na, Nay, happy birthday po. Ay, happy Mother's Day po. So we thank Jesus for showing us the most intimate human relationship. Ang mag-inang ito, Jesus and Mary. His love for His mother, and in that great love, He gave us His mother to be our mother too. Can you hold the hand of your mother if they're beside you? Kasi marami ang hindi na, they wanted to but they cannot anymore. Yung sa mga wala na, can you hold your heart and feel the love of your mother if they're not with you and not anymore with you? Amen. We stand as we proclaim our faith.